Full name niyo lang po. Full name, Joy Morales. Joy Morales. Ilan taon na po kayo? 29. Ay, 29. Ano pong status niyo? Single. Single? With 1 child. Okay po. Educational background po. College grad, mass comm grad, ng ATU. 2003, com art. Broadcasting yung first. Kaya ako umalis din kasi yung father ko, may sakit na siya. Tapos, hindi kasi, although yung sweldo ko kasi dito, okay, tama lang naman siya. But the thing is, pag maintenance na ng gamot ng father mo, mahal na kasi. So, what I did, parang I grabbed that opportunity kasi mas malaki. Talagang triple yung sweldo ko doon. Triple yung sweldo ko. Tapos, parang sabi ko, igagrab ko na siya for the sake of my father. Tapos yun, unfortunately, after 3 months, namatay na siya. Nung nandun ako sa hospital. Sabi niyo po kanina na hindi kayo dumaan sa recruitment agency. So, ano po? Ano yung mga hardship before kayo nakapunta doon? Tapos, pagkano po yung nagastos niyo all in all? Kasi nung nagpunta ako doon, parang ang dala ko kasing pera noon, 30,000. So, ang ticket ko nun one way, tapos plus pa yung expenses ko sa bahay, sa food, sa transport, yun. Tapos yung visa pa, para kada exit ko kasi may bayad. So like for example, nung nasa Hong Kong ako, nag-exit muna ako sa Shenzhen. Tapos balik ako ulit ng Hong Kong. Tapos pagkatapos ko ng Hong Kong, punta naman ako ng Macau. 1 month dun sa Macau, so balik na naman ako ng Hong Kong. And then, balik na naman ulit ako ng Macau. Para lang mapabilis, pumunta kasi ako doon as tourist para mabilis. So, nakapasok ako ng Hong Kong. Ang pinilitan ko rin kasi doon, Pilipina. Pero residente siya ng Hong Kong. Tapos, nung nandun ako, doon nilang sa akin sinabi na mahirap yung work dito. Parang yung nandun ako, doon ko lang lahat totally nalaman. Nandun ako kasi, nagkaroon talaga ako ng problema sa boss ko. Pagdating dun sa contract, hindi nasunod na. Parang DH visa na inaano niya sa akin. Tapos, parang alam mo yung lahat dinaya niya. Yung sweldo ko, na ganito ang sweldo ko, 5,000 Hong Kong dollar. Ang nakalagay lang dun, 3,000 something. Basta maliit lang. Para lang, for him yun for his own good. Parang nakakaligtas sa tax, tapos sa benefits ng empleyado. Kaya nung nakita ko yon, tapos nag-research din ako, napag-alaman ko na ako yung talo yung talong-talo ako. Gusto niyo daw niyo pong magsumbong sa government official? Actually, we tried dun sa Philippine Consulate na nasa Macau, pero walang pake ang Philippine Consulate. So, alam mo yon, isa pa rin kinasasama ko ng loob. Parang, kung ano man ang mangyari sa'yo, hindi ka tutulungan ng Philippine Consulate. Hindi ganun ka, Parang 3 times na kami nag-complain sa Philippine Consulate dun sa mga nangyayari, dun sa mga nagiging problema din ng mga kasamahan ko tungkol sa mga employer nila. Pero wala silang ginawa.